Sino nga ba ang mayoral aspirant na si Francis Zamora? Ang buong pangalan niya, Francisco Javier Manlapit Zamora. Nakapagtapos po ng psychology sa De La Salle University, kung saan siya ay bahagi ng varsity team at kalaunan ay nakapaglaro po sa Philippine Basketball League. Unang nanilbihan bilang councilor noong 2007, naging vice mayor noong 2010 at na-re-elect po siya ng 2013. Sumabak sa pagkaalkalde noong 2019 at ngayon ay susubok nga po para sa ikatlong termino. Siya rin po ang kasalukuyang presidente ng Metro Manila Council. Welcome po sa Sagot Kita, Mayor Francis Zamora. Thank you for coming. Natuloy din. Maraming salamat, Cheryl, at ako'y nandito sa inyong programa. Maraming salamat sa pagkakataon at bilang aplikante ay handa akong sagutin ang lahat ng inyong katanungan. Kahit na po pangatlo na no pagkakataon, tuwing mag-election, syempre titignan pa rin yan ng mga constituents nyo. Teka, nararapat bang ilukluk ko siya sa pangatlong pagkakataon? Tinitignan po kung anong klaseng trabaho mayroon din po kayo. Pero bago po yung inyong pagtakbo bilang mayor, papuntahan muna natin yung mga issues kasi nga po ay presidente rin ho kayo ng Metro Manila Council. So may mga gusto po tayong issues na pag-usapan. Ano na namin, aabusuhin na namin. Kukunin na namin itong pagkakataong ito na mapag-usapan natin yung ibang issues. May mga nananawagan na magkaroon ng uniform approach, Mayor Zamora, sa class suspensions. Ano po ang napag-usapan nyo sa MMC about this? Actually, Cheryl, nais kong bahagi sa inyo. Ako po yung nakipag-ugnayan kay MMDA Chairman Dorn Artes kagabi. In fact, siya po ang ating Metro Manila Council Chairman. Ako naman po ang Metro Manila Council President. So, tayo pong namumuno sa ating mga Metro Manila Mayors at ako po ay kumonsulta nga sa kanila kung maari ho ba tayo magkaroon ng uniform policy or dahil iba't iba ho ang demographics ng ating mga lungsod ay depende na kung ano sa tingin ng mayors ang uubra sa kanilang mga lugar. So ang naging consensus po for now is depende na ho muna sa demographics ng ating mga lungsod. Ibig sabihin, what works for San Juan may not work for other cities. Dahil una-una, maaring iba ho ang oras sa mga klase, iba ang size ng mga classroom, mga gusali. So, hindi necessarily na kung ano ang gagana sa San Juan ay gagana sa ibang lugar. No? So, yung muna initially ang napag-usapan. At next, ako po sa San Juan, ang ginawa ko ho dyan, ay imbis na mag-shift to online classes, ay in-adjust po natin ang oras ng pasok. So from 6 a.m. to 10 a.m. po ang morning classes at from 3 p.m. to 7 p.m. naman ang afternoon classes. Dahil sa ating pagkonsulta po sa mga punong guro at sa ating DepEd Division Superintendent, sila ho mismo nagsabi na iba pa rin talaga ang face-to-face classes. So, Yes, oo. iba pa rin ang talagang value na nandun po yung mga mag-aaral sa mga silid-aralan kaysa online. No? So, dahil din isang buwan na lang po at tapos na rin po ang school year, ay talagang nakiusap po yung mga punong guro na ituloy pa rin ang face-to-face classes. So, naging decision po natin ay iiwas lang ang oras dun sa kasagsagan po ng init, yung 10 a.m. to 3 p.m. So wala ho kayong makikitang klase pagdating sa public schools, even our public daycare centers, from 10 a.m. to 3 p.m. Pagdating naman po sa ating private schools, karamihan naman po dyan ay naka-aircon. So it is up to their discretion. Will they shift their class schedules or tuloy lang ho ba sa ngayon? At yung online option naman po ay nasa sa kanila rin kung gusto po ng ating mga private schools. When it comes to colleges and universities, ganun din po, up to the discretion na po yan ng mga school administrators po nila. Okay. Recently po, inaprubahan ng Konseho yung resolusyon para po sa pagbuo ng NCR Open Data Policy. Ano po itong Open Data Policy dito sa NCR? Okay, yung open data po, that means yung transparency po natin, ano? Kumbaga, of course, we always want to be transparent with the things that we do. So, lahat po ng mga datos na connected po sa pamamalakad ng ating pamahalang lungsod ay nandyan po yan, ano? So, yan Buong po NCR? yan po ay bahagi ng ating pitch for transparency in governance. So, yan naman po ay isang bahagi ng ating pamamalakad kung saan kung meron hong mga gustong malaman
ang ating mga mamamayan, Oh. ay pwede po yan. So it's a resolution para NCR alone. So kailan po, ano pong maasahan natin? At kamusta po ang suporta din ng mga kapwa mayors? Yes, actually, ang maganda naman po sa ating Metro Manila Council po, no, ay ever since COVID, Cheryl, ay nakita natin na lumakas po ang samahan ng Metro Manila mayors. Dahil nung kasagsagan po ng COVID ay talagang we were having Zoom meetings 3 to 4 times a week, minsan talagang hanggang madaling araw. At yan po ay bagay na nagpalakas po sa atin bilang isang konseho. So even in instances wherein hindi nagkakasundo minsan, ay natututo hong mag-adapt as a group yung Metro Manila Council. So in general naman po, ako'y nagpapasalamat ka sa ating Metro Manila mayors dahil pag meron naman mga issues na kailangan ma-resolve or may mga decision nung kailangan gawin, ay nagagawa po natin yan as a Metro Manila Council. But again, babalik ko doon sa katanungan nyo kanina, no? Doon sa class schedules. If there are mayors that believe that shifting to online classes is better for their cities, ayaw naman nating manghimasok po sa kanilang mga desisyon. Yes, No? Meron oo. po tayong local autonomy na kumbaga nag-empower po sa mga mayors na magdesisyon for the general welfare of our constituents. So, kanya-kanyang diskarte ho muna dito pagdating sa cancellation ng klase or pag-shift to online na klase or kami naman po, no, pag-adjust po ng ating school hours. Mayor Zamora, balikan ko po din at kukumustahin ko yung NFA rice. Kayo po ang unang-una na syudad, ano, na nagbenta ng NFA rice. Kamusta? It's been what, 2 weeks ba? Or 1 week, Last 2? Monday ho kami nagsimula. Last Monday lang ba yun? Yes. Parang ang tagal na. Okay, 2 weeks. So, a little over a week. Apo, Okay. yes. Kamusta po? Sold out po ang initial 1,000 sacks po 1,000, natin. So yes. talagang ubos po siya. No? Nagsagawa ho kami ng pre-registration, Cheryl. Bakit tayo nag-pre-registration? Dahil ayaw nating dumagsa ang tao. At pagdating sa dulo ng pila, sabihin nila, pumila kami ng napakatagal tapos wala naman pala kaming aabutan na bigas. So kaya ho tayo nagsagawa ng pre-registration for us to know gaano karami ho bang gustong bumili ng murang bigas. At sa totoo lang po, no, nagulat po ako sapagkat in just one day, 1,000 sacks ubos. So nag-additional order po kami, ubos din po. Tapos bigay din po tayo ng options na 5 5 kilos. ubos din po siya. Kasi No? yun ang kanilang Meron- pakiusap dun sa mga ibang hindi kaya bumili ng isang sako, Correct. pwedeng tingi. Correct. So, very popular yung isang sako, very popular din po yung tig 5 kilos. So, Oo. makikita natin na yung demand po para sa murang bigas ay nandyan. Kung kaya't nagpapasalamat nga po tayo sapagkat tayo pong unang lungsod sa ating bansa na napagsagawaan ito. At natutuwa po Pwede kasing maging model yung ginawa nyong proseso para may sistema. Tama Opo. ho. Kasi yung pre-registration po, yan ang ginawa namin, Cheryl, nung panahon ng pandemya pagdating sa pagbabakuna. Dahil libo-libo ho ang mga mamamayan na gusto magpabakuna, hindi pwedeng hayaan mo lang sila mag-walk-in dahil magkakagulo yan. At having a pre-registration process allows us to plan better, to procure ilan ba talaga ang kailangan natin, no, pagdating dito sa bigas. So, hindi ho kami nagkaroon ng anumang problema. At kung tatanungin nyo, masarap ba yung bigas? Opo, masarap po Yes, siya. I was gonna ask, wala ba nagreklamo Walang nagreklamo, may Cheryl. amoy Wala. or yung lasa? At yan naman po ay ginarantiyan mismo ni Secretary Chula Aurel na hindi sila maglalabas ng bigas na mapapahiya po sila. So, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po ngayon ng kapwa mayors, posible mga governors po, no? Please coordinate with the NFA. It's a very simple process. Magpipirmahan lang kayo ng isang memorandum of agreement at magsasubmit ng purchase order and you have 30 days to remit the payment. Tandaan po ninyo, Hindi naman palakas agad. ano ho to, once we collect yung payments po mula sa mga constituents natin na bumili, Diretso. yan po ay 30. yan po ay kinokolekta ng ating Treasury Department, i-compute na mabuti. Once makapag-summarize na ho ng benta, nire-remit na ho namin ng bayad back to NFA. So that's the very simple process. So yung pong halaga ay, naalala ko po noon, parang gusto nyo pang pag-aralan kung kaya pa bang ibaba
yung presyo or ng NFA ba? Ang NFA po talaga ang 30 sila po ang nagbibigay ng presyo po sa atin. Ngunit ang ginawa po natin, no, 33 pesos po yan binibenta ng NFA sa LGUs. Ngunit nagbibigay ho sila ng 2 pisong palugid. Pwedeng hanggang Dahil 35. merong mga logistical expenses po Mga yan. tao nyo. At Yung saka yung kagaya hauling, niyan, yung tracking. yung 5 pesos yung 5 kilos. Magre-repack and I-repack. everything. May mga no? volunteers yan. Siyempre, kailangan naman kahit papano merong maiaabot tayo sa volunteers. Opo, tama ho yan. Ngunit nag-decision po ang pamahalaan ng Luzon ng San Juan na wag nang patungan. So 33 na 33 pinako pa rin, nyo sa yes. 33. Oho. Because yung mga expenses po na nabanggit po natin, no? Yung hauling, yung tracking, mga painante, Kaya naman. pag-repack, inabsorb na ho yan ng city government para hindi na ipasa pa yung gastos na yan sa mga mamamayan na bumibili. Oh, that's good to So, know. at 33 pesos per kilo, ang 5 kilos po ay 165 pesos lamang. Ang 50 kilos po ay 1,650 pesos. Everyday po available. Tuloy-tuloy lang po ang dagsa ng tao, and as the people register, order lang kami ng order. Tapos meron din tayong okay. tinatawag Bibili Cheryl. ulit, Mayor. Pwede naman. Basta register ka lang kung bibili ka ulit. Register Kaya lang po tayo ulit. nagpaparegister also because we want to make sure, no, na hindi po ito for commercial purposes. Kasi kung merong bibili ng 100 sako, medyo questionable Ano na yan. ina-allow nyo na pinakamarami na sako? Actually, so far, ang 5, ordinarily naman bumibili isa, dalawa. Baha. Minsan, kunwari, within one civic organization, sinasabi nilang i-donate din nila sa mga members nila. So, minsan 5 sacks. But because we know them, kumbaga yes. namomonitor ho natin. Sabi naman po ng Department of Agriculture, wala namang masama talaga na magbenta rin. Ngunit kung ibebenta ito, dapat hindi lalagpas ang 35 pesos 35 per kilo. pesos. So, Kasi pwedeng, bibili ako, kunwari may sari-sari store ako, bili Yes. ako ng 2 kilo. Imbis na mamasahe pa kayo at bibili lamang ng tigli 5 kilo, doon na lang sa ito na lang, 2 pesos lang ang ano, pwede rin po yun as long as you will not go beyond the price ceiling set by the DA. 35 pesos. So that's good to know. Nakakailang sako na po kayo. Oh, more than 2,000 plus na May po. limit bang ibinigay po ang DA po? Wala naman po. Actually, ang tawag nga ni Secretary Chua Laurel dito ay race to finish. Kung sinong gustong bumili, ay bumili lang. Yung binanggit kong 2,000 plus, yun yung sako-sako. Hiwalay pa ho dyan yung tig pa 5 kilos. No? Meron din kasi ho kaming tinatawag na barangay caravan. Ito po ang aming twice a week na dalaw sa iba't ibang barangay to bring the services ikot. of City Hall. Oo. So, nandun din po available sa ating barangay caravan yung murang bigas. So, you can buy on the spot dun sa barangays or you can choose to go to City Hall. So, may dalawang options po tayo. And as we go along, we will see how we can further expand. Kasi depende rin ho yan, Cheryl, sa demand. No? Kung talagang merong continuous demand sa murang bigas, then we will continue to procure from the NFA. Okay. Yun po ay mga issues pa lamang po or yung mga nangyari sa San Juan, and also bilang presidente po ng Metro Manila Mayors. Puntahan natin yung inyong kandidatura dahil narito po talaga kayo bilang aplikante para sa mga taga San Juan. Yes. Okay, and this is for the 3rd time. Yung iba, iniisip na pwedeng, bakit di na lang mas mataas or nananatili po sa pwesto. Pero ano ba ulit? Ano ba yung talaga nag-push nyo? Talaga bang nakaplano talaga na hanggat kaya ko hanggang 3rd term, tatapusin ko yung 3 terms sa San Juan? Actually, Cheryl, no, para sagutin ang inyong tanong, no, yung unang term ko ho kasi, sa totoo lang, yun ang panahon ng COVID-19. Oo. So marami po sa mga gusto ko talagang gawin for the 9-year period ay naantala. Dahil po 3 taon ng ating Yes, 6 na taon ay COVID-19. So we had to shift to pandemic response, healthcare, no? So yung ibang mga infrastructure projects ay medyo hindi ho muna natin ginawa. So we had to realign our funding dahil nung panahon yon ay pinakamahalaga talaga yung kalusugan ng tao. So ngayon na medyo bumalik na ho tayo sa normal ay yung focus po natin ay tapusin yung mga big ticket infrastructure projects po natin. At una kong gustong banggitin po sa bawat isa ay ang ating 4PH program. At yan po ang ating pambansang babae para sa Pilipino program, kung saan sa tulong po ng DSUD o ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng ating pamahalang nasyonal sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.,
ay ang gagawin po natin, magtatayo po tayo ng mga gusaling pabahay at sisikapin natin makapagtayo po ng libu-libong units ng marangal at disenteng pabahay upang ito ay maging permanenteng tahanan ng ating mga mamamayan sapagkat marami ho sa ating mga mamamayan ay umuupa lamang at yung upang yan ay bayad lang sila ng bayad. In fact, minsan may nakausap po ako isang lola, 50 plus years na ho siyang nangungupahan sa San Juan. Isipin niyo, for 50 years, bayad lang siya ng bayad ng renta. Ngunit kailanman, hindi naman niyang natawag na sa kanya yung tahanang yun. Tapos nasunog pa. So in the end, she had to vacate. No? So dito niyo nakikita na yung opportunity na magkaroon sila ng decent at marangal na pabahay na masasabi nilang sa kanila ay gustong-gusto ng tao. Huhulugan ho nila yan for 25 years. As long as they will not be remiss in paying monthly, in the end ay magiging sa kanila po yan. May bahay ako. At saka in city yan, Cheryl. Yes, oo within nga. San Juan. Kasi ang Saan ayaw... po tayo nakahanap ng lugar pa sa San Juan, Mayor? Ganito po ang secret natin dyan. Nag-inventaryo po tayo ng mga properties owned by the local government at pinadesign ho natin siya na high-rise. So talagang you have to maximize yung kakaunting natitirang lupa sa San Juan. Kailangan pataas po talaga ang development natin. So yung mga gusali natin can build up to 600 to 700 units per building. So Ilang buildings po ang target nyo? well, if you compute it that way, we should be able to build at least 10, 12 to 14. No? So depende ho yan sa sizes ng mga lupa na available. At yung sinasabi kong in-city relocation po ay talagang hinahanap ng ating mga mamamayan sapagkat previously, kinakailangan ho nilang lumipat sa malalayong lugar gaya ng San Jose del Monte sa Bulacan o di kaya sa Baras, sa Rizal. No? So mas gusto nila mismo within the city, which is tama naman po dahil nandito po ang kanilang tahanan, ang pamilya. Kahit bigay pa ng libre yun, aalis at aalis eh. Correct. Lalo na kung walang kabuhayan po ron at malayo sa paaralan ng mga anak nila. So that is something that we are focused on. In fact, hands-on po talaga ako dyan with Secretary Jerry Acuzar. And we are trying to be a city Nasimulan na po ba? Yes, actually. Kailan po inasahang matatapos kahit na lang yung una? Yung first building po ay within this year or next matatapos na po yan. 22 floors po yung unang building. Nakikita na po yan ng ating mga mamamayan along Pinaglabanan Road. Dito po yan sa tapat ng City Hall mismo, tapat ng Pinaglabanan Shrine. That's the first one. Yung second and third and possibly the fourth ay all along F. Manalo po yan, dito sa Barangay Batis. Yan naman po ang focus ho natin ngayon. At yan po ay talagang tutok na tutok po tayo. Pati po ang SHAFC, no? Ang Socialized Housing Finance Corporation ay involved po rito because in the end po, yung mga hulog po sa pag-ibig talaga ang eventually papanggalingan nung pangbayad sa construction ng mga gusaling ito. And then within pag-ibig na lang at saka yung pag-ibig members, doon na lang ho yan tinitake out. Ang tawag po dyan ay take out to pay for these units. So, at ito po ay, Mayor, may palista ka rin, di ba? Dapat magpapalista po kayo. Correct. So, ano ho yan? But right now, since pasimula pa lang ho yung ibang buildings, we have to concentrate first dun sa pinaka-homeowners association because yun po yung core ng members na eventually once fully implemented na ho ito, meaning talagang umaandar na yung proseso na nagtatayuan na yung mga gusali, then we will now allow the public to apply. Ngayon ho kasi ayaw muna natin magkaroon ng general application because we are still trying to build as much units as we can. So medyo it'll take maybe 3 years onwards, no? Para sabihin yung maraming building ang may tayo. So it is a process that is very tedious. We have to pre-qualify them kasi ayaw naman natin na kumbaga merong magpapalista tapos in the end makikita natin hindi rin naman niya kayang bayaran yung dapat niyang bayaran. Ang nangyayari ho sa ganon ay minsan po, no, unfortunately sa ibang lugar ibinebenta po yung mga units. No? So, yun po ang iniiwasan natin mangyari. So, meron pong pre-qualification, merong evaluation to make sure na talagang yung mga nag-apply po rito ay number one, legitimate from San Juan. Next, talagang masusundan po ang proseso na
hinihingi po ng pag-ibig. So umaasa po tayo na maluklok muli sa pangatlong pagkakataon para abutan nyo na nakitang, sabi nyo nga, ito sana yung at least man lang makita nyo during your term na nagawa. That's true kasi alam niyo kung hindi ho ako tumakbo for third term, posibleng hindi ho ito maitayo. Kasi ano ho ito kumbaga from my second term, crossing over to the third term, no, God willing, no. Ano pa, Mayor? Ano pa ang maliban po dito sa infrastructure, gusto nyo nga po ay makatira sa disente at may masabi ang mga taga San Juan na walang bahay na meron na silang sarili. Ano pa sana yung gusto mo pang gawin kung ikaw po ay papalarin for the third term? Ito po actually magsisimula na po this March, dalawang malaking infrastructure projects po muli. First is our multi-level sports complex. Yan po ay isang tunay na sports complex kung saan magkakaroon po tayo ng 25-meter 5-lane swimming pool. Wow. Magkakaroon ho yan ng mga physical fitness facilities. So merong physical fitness gym, may indoor jogging track, meron ho tayong mixed martial arts studios, merong lugar para sa boxing, chess, billiards, badminton, pickleball. So, lahat ho yan ay ating ilalagay sa isang multi-level sports complex. At yan po, ang groundbreaking niyan ay itong buwan na. This March na po yan. So, hindi ho yan pangako. Secured na po natin ang funding niyan. So, that's something I'm excited about. Next, we will also build a local government center. Basically, it is a city hall annex. Kasi ngayon, Cheryl, unfortunately, no, lumalaki po ang ating pamahalang lungsod. So, hindi na ho lahat kasya sa ating existing City Hall. So, nangangailangan tuloy ng iba't ibang opisina sa iba't ibang lugar. So, we want to consolidate all the other offices into an annex building. At yun naman po, nandyan na rin ang funding po niyan. Padating na ho, no? In fact, approved na ho yan ng City Council then. And I would also like to share that we will be building our first crematorium and columbarium, Cheryl. Ngayon kasi we have to spend around 30,000 pesos per person na pumapanaw kung nagpapakremate po sila. So, we want to build our own facility na merong columbarium na mismo. At alam nyo, nalulungkot ako, Cheryl, tuwing meron na binuburol sa kalye. No? So, ayoko talaga nakakita na binuburol sa kalye. So, itong facility na to, magkakaroon ng sarili ng mga chapels, merong crematorium at columbarium. So, dito na ho lahat. No? Dito ibuburol, dito i-cremate, dun din po ihimlay. Magre-refleeting din po tayo ng mga vehicles. So, additional barangay vehicles, additional police vehicles. We will also procure a ladder fire truck. Ito yung umaabot po sa mga high-rise buildings. And we'll also procure additional vehicles for the city government. So magkakaroon din tayo ng ating full command center at citywide CCTV system sa ating primary, secondary, and tertiary roads. And we will also upgrade our radio communication system para kung saan man kayo sa lungsod, kung mayroong kailangang responde sa aksidente, sunog, o anumang krimen, ay agad-agad po makapunta ang ating mga mamamayan. So, the list goes on. I can take up your entire 1 hour if you want. Di ba, pagka po yung pinalat para sa pangatlong pagkakataon, hihingi na kami ng resibo or sisingilin natin yan, babalikan natin. Pero, ayan mga kapatida, take note of those plans. Kung kayo po, kung maluklok muli si Mayor Zamora, ang daming plano. I think that's a very good project, yung para sa mga namatayan. Kasi 'di ba, nagluluksa na, problematic pa sila kung saan nila kukunin yung panlibing or kailangan pa nilang lumapit sa iba't ibang ahensya like DSWD, pumila para makahingi ng tulong. Na kung kaya naman, katulad ng San Juan na mapalad din po na mayaman na syudad ang San Juan. Hindi naman masyadong mayaman. Hindi pa masyadong mayaman, pero na ma-maximize yung pondong kinikita po, nararamdaman ng taong bayan. Malaking bagay po yun. Pero bago ko po, before I let you go, Mayor, may nagtanong po kasi, traffic, sabi, anong plano nyong solusyon sa traffic? Okay, so unang-una po, no, dito sa San Juan, at alam po ito ng ating mga mamamayan. No? Dati ho kasi, previously, no, nung hindi pa ako mayor, ay pinapayagan ang pay parking sa ating mga commercial areas. No? Ito yung Annapolis,
Yes. Eisenhower, Club Filipino Drive, Connecticut, yung within our Green Hills Mall area Oo, na kalsada, talagang oo. napakaraming pupunta. So, 3 weeks into my first term po, nung July 2019, pinagbawal natin ang pay parking sa mga kalye. Dahil ang mga kalye po ay dapat daanan ng sasakyan at hindi ho paradahan. So, tayo po ay talagang very strict when it comes to sa mga illegal parking. No? So yan ay kinaklamp natin, tinitikita natin, in fact, tinotow po natin yan. And even the barangay officials are empowered to do the same. Meron din po tayong single ticketing system. First in the country po nag-implement ang San Juan yan, kung saan yung ating mga fines and penalties across Metro Manila ay standardized na. Yung 20 common traffic violations. So you can pay on the spot your fines. Kasi minsan yung nafa-fine pupunta pa ng City Hall para tubusin ang lisensya at magbayad. Hindi na kinakailangan gawin yan. Of course, we are also ensuring that there are traffic enforcers all around the city every time, lalong-lalo na kapag peak hours po natin. No? And yung tanong po ninyo about traffic, it's not only within San Juan. It has to be a Metro Manila-wide effort. No? Kasi yung ating mga lungsod ay, kumbaga, one mega metropolis tayo. No? Minsan di na natin alam ang boundary ng San Juan sa Mandaluyong, ng San Juan sa Quezon City, Totoo ng rin San Juan naman sa po, Manila. oo. So talagang hindi siya dapat sabihin mong localized undertaking lang, no? So kailangan And I'm talaga sure that this is something also na pinag-uusapan ninyo Yes. ng mga kapwa mo mayors. ang inaabangan ko po susunod-sunod. talaga sa totoo lang ay ang ating subway system. Yan, kapag matapos na po ang subway system natin ay mas marami yung mga mamamayan ang pwedeng sumakay na ng ating subway, ng ating mga tren. At of course, itong ating mga NLEX, SLEX connector roads, of course, yung Skyway, no? Did you ever imagine na you can travel from the north to the south via Skyway? Kaya Dati, dadaan ka pa ng EDSA, dadaan ka pa ng main thoroughfare. So, part of it really, Cheryl, is yung infrastructure, yung completion ng infrastructure natin, mga tulay, mga kalye. Yan po yung makakatulong na maibsan ng traffic. Mayor Zamora, medyo kapos po tayo sa oras. Pero siguro panghuli, kausapin po natin ang mga constituents nyo sa San Juan. Bakit ka dapat muling iboto ng mga taga San Juan sa pangatlong pagkakataon? Una sa lahat, siguro po nakita na naman po ng lungsod ng San Juan ang ating mga nagawa nitong nakarang 6 na taon. Yung pagbabagong pinangako po natin ng 2019, nakikita niyo po nangyari na. At ongoing yung ibang mga proyekto ho natin na antala lang talaga ng COVID-19. Ngunit yan po ay tatapusin natin lahat bago tayo matapos sa ating pagiging mayor sa June 30, 2028. So, alam po ng San Juan na lahat ng pinangako po natin ay nangyayari o nangyari na. At pwede nyo po kung singilin. No? Kung mayor, nasaan na yung pinangako nyong ganito? No? Nasaan na yung sinabi nyong ganito? Ako matapang po kung gawin yan because I never overpromise. Kumbaga, alam ko kung ano ang capacity natin at doon lang tayo within sa talagang kaya nating isakatuparan. No? Mahirap kasi yung, alam niyo yung mga traditional politician, pangako dito, pangako doon, pag singilan na, wala na. Diba? Ako, I never overpromise. Everything I say is well calculated. Kumbaga, meron tayong proper planning. And of course, malaking bagay talaga, Cheryl, yung good relationship with the national government. Yes. Kasi hindi talaga kaya ng local government mag-isa yan. So malaking bagay na meron tayong congresswoman na talagang tumutulong sa atin. Ganoon din po ang ating national government na tumutulong sa atin. So patuloy lang po kayo magtiwala kay Mayor Francis Zamora. Sabi nga, trust MFZ at dadalhin po natin ang San Juan talaga sa magandang landas. No? Ito yung pinagdaanan natin the last 6 years. Tuloy-tuloy lang po tayo all the way to 9 years. Marami pong salamat for making time.